Hello, Capricorn Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong May 25 hanggang 31. Nako, nasa dulo na po tayo ng buwan na ito. Ano po naghihintay sa inyo? But first, ihanda mo na Capricorn ang yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Mamaya po by using this card, sasagutin po natin yan. Okay? Holy Spirit, Spirit Guides, bigay po natin kay Capricorn ang sagot sa kanyang tanong. Inhale and exhale your cards for the week. Nice. Good. Beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Capricorn, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa mga likes, comments, sa mga new subscribers natin. Hello po. Welcome po sa ating channel. Wow, napakaganda. So, continue po supporting me sa mga libreng reading po natin. So, keep on liking, keep on commenting, and thank you for not skipping the ads. So, in the bottom po, meron kayong the Three of Swords. Sabi dito, Capricorn, panahon na para putulin mo ugnayan mo sa mga bagay or tao na rason ng pain sa'yo. Okay? May laya ka, may karapatan ka, at deserve mong maghilom sa lahat ng bagay na ito. So, tanungin kita ngayon, Capricorn, ano ba tong mga rason ng pain? Ano ba tong mga mahirap bitawan, mahirap na mahirap mong kalimutan, na hanggang ngayon may bitterness ka pa? Pinapayuhan ka to let that go. Nang sa ganun, gumaan ang pakiramdam, maging malaya ka na, maging masaya ka na ulit, at makita mo na kung ano yung mga bago naghihintay para sa'yo. Okay? Learn to set yourself free because that is the only way for you to have a lighter, better future. Okay? Especially here in their core energy, meron kang the Ten of Cups. Ramdam ko dito na hirap ka na sa mga pinapasan mo. And dahil lahat yan kinakaya mo for a very long time, you feel like hindi mo na alam kung saan patutungo. Masyado ka nang nakafocus dun sa bigat, sa hirap, sa sunod-sunod na problema, or sa mga pinapasan mong hindi mo alam kung kailan ko ba to matatapos or kailan ko ba to mabibitawan, no? Alam ko very workaholic ka, you're very serious with your job, you're very serious with your life, very disiplinado ka, patient ka, and nagko-persevere ka lagi para magawa yung gusto mo. Pero sabi dito, kailangan mo rin daw questionin ang sarili mo. Ito bang pinapasan ko, ipinapahirapan na ako? Ito bang pilit kong inaako ay nakakabuti sa akin? Or dapat ko nang layuan, bitawan? Is this really helping me in the long run or hindi? Halimbawa, ikaw ay breadwinner, no? Pagod na pagod ka na dyan sa ginagawa mong trabaho abroad dahil ikaw lang inaasahan. Pero you really need to understand na baka naman lahat ng pinapasan ko ay pwede ko nang ipasa sa kanila. Halimbawa, yung kapatid mo tapos na mag-college. So halimbawa, yung binabayaran mong upa or kuryente, siya na ang papasan dahil able na siya, 'di ba? So, unti-unti mong pagaanin yung mga responsibilidad or pinapasan mo. Hindi mo kailangan gawin 'yan habang buhay, no? Meron ka ring mga pansarili mong gusto na kailangan mong unahin. Meron ka ring mga direksyon sa buhay mo na noon na antala, noon sinacrifice mo, pinaubaya mo dati, na panahon naman na to pa rin siya ngayon, no? It's all about you having this lighter load and brighter path for the future. So, meron ka talagang mga bagahe na dapat nang ibaba. Okay? Ten of Wands, Queen of Swords. Yes? Kailangan mo na talagang mag-decide. This is all about you talagang desidido na, malinaw na sa isip, parang you have enough, no? Parang sabi mo, ayoko na, pagod na ako, tatayo na ako, iimik na ako, magsasalita na ako. Because enough is enough. Mabigat na, masakit na, painful na, ayoko na. So itong tapang mong ito, itong desisyon na ito, ay dapat mong panindigan. Because hindi pwedeng urong-sulong ka or nalilito ka pa. Kapag nalilito ka pa, huwag ka muna mag-decide. Okay? Kasi nangangailangan to ng tibay ng loob, tapang ng isip, at talaga namang kaliwanagan. Para tong touch move sa chess, Capricorn. Okay? You cannot just decide on something tapos babawiin mo rin pagtagal. No. Kailangan kapag nakapag-decide ka na, dire-diretso na ito. Okay?
So, Capricorn, ano ba ang wish mo na gusto mong matupad bago matapos ang Mayo? Comment down below, be specific, okay? At magaganap yan. In the area of your what you need to focus on, meron po kayong the Seven of Cups. Panahon na to para unahin na bigyan naman ng time to pa rin yung mga pangarap mo. Nakita ko dito na lahat yan ng pangarap nasa isip mo lang. Ang sarap-sarap imaginein, ang sarap-sarap pagpantasyahan. Pero ang tanong, ano ba ang ginagawa ni Capricorn para tuparin sa buhay niya itong pangarap na ito? Narinig ko talaga meron ka kasing inuuna na ibang bagay. At yung inuuna mong ibang bagay na yan, sobrang pasakit na sa'yo eh. Sa panahon to para maliwanagan ka, what is important in Capricorn's life now? At ano ba yung mga pangarap na gusto kong tuparin now? Ano yung malapit sa puso ko? Ano yung doable dito? Ano yung kaya ng katawang lupa ko ngayon? Ano yung kaya ng budget ko ngayon? That is where you need to start. Okay? Bring down your dream into your reality. The Seven of Cups, you have the Ace of Wands. Makakaisip ka daw ngayon na isang magandang plano na parang na-excite ka sa mo, sige, ito na yung chance ko, ito na yung opportunity ko, why not subukan ko dito? Why not ito na yung paraan ko para maganap na siya? So kung ano man tong idea mo, kung ano man tong plano mo na nagpapa-excite sa'yo, kailangan dito confidence ha, pagkatiwalaan ng sarili, hindi pwedeng urong-sulong, hindi pwedeng ikaw mismo may doubt sa iyong sarili. Kasi kung walang magtitiwala sa iyo sa paligid, dapat ikaw mismo may tiwala ka sa iyo. No? So be confident in the action, be confident in the plan. Ramdam ko dito, this is something new. A new door, a new chance, a new opportunity. Kaya huwag sayangin. Ito yung bago magagamit mo para matulay ito sa realidad. Halimbawa, pangarap mo ay mabayaran na lahat ng utang. Yun sabi mo, yun muna unahin ko this time. Tapos may naisip ka ng plan na parang, ay, what if mag-apply ako sa US Embassy? Nakatapos naman ako halimbawa ng international studies, halimbawa. Example lang to ha, para magets mo lang yung ibig kong sabihin. Sabi mo, sige, gagawin ko itong plano ko, matutupad na tong isa kong wish sa life ko. Parang ganyan. Okay? So, Capricorn, taga saan ka? Saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo? Nag-enjoy ng ating special reading? Comment down below. In the area of what you need, meron kang the Five of Wands. Sabi dito, kailangan mong ilayo ang iyong sarili sa conflict, sa drama, sa issues, sa mga magugulong tao, sa mga toxic people. Hindi mo na kaya eh. Masakit na eh. OA na, 'di ba? Toxic na eh. So, learn to detach yourself. May mga laban kang dapat piliin. May mga laban kang dapat sukuan. Hindi yan kaduwagan, pero yan kasi ay indikasyon na pinipili mo na yung sarili mo. Pinipili mo na yung matiwasay na buhay, pinipili mo na yung katahimikan ng pang-araw-araw, at marirealize mo din this week na hindi worth it ang pumatol. Hindi worth it na diyan ko ilaan lahat ng oras ko, 'di ba? So lumayo-layo ka ngayon sa mga konfrontasyon o sa mga halimbawa napa-comment ka sa isang comment section sa Facebook o sa YouTube, iwas-iwas sa gulo kasi marirealize mo na parang teka, nagsasayang ako ng oras dito, parang ganon. Five of Wands, the Three of Cups. Yes? Ngayon sabi dito, i-celebrate mo na lang yung life na meron ka. Yung mga bagay na nakuha mo, maliit man yan o malaki, no? Sabi dito, you need to celebrate life kesa mag-focus sa mga pangit, mag-focus sa mga mali, mag-focus sa mga kagatong-gatong, di ba? Learn to surround yourself with the right people. Tingnan mo naman, napaka opposite, di ba? Dito puro away, pero dito puro saya, celebration, jive, bonding time. So yun ang dapat mong pamayanihin ngayon. Yung harmony, peace, yung
para mas unahin yung mga taong nandyan to celebrate you rather than involving yourself with other people na alam mong sakit lang ng ulo ang dulot sa'yo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Lover's card. This time around, Capricorn, your commitment is being tested, especially for the things na importante sa'yo. Kaya nga sabi ko sa'yo kanina, ibaba mo na yung mga obligasyon mo or burden mo sa mga bagay na hindi na importante sa'yo ngayon. Kasi nakita ko dito na meron kang pipiliin na isang bagay na doon mo ilalagak yung pagod kayod mo. Ano nga yung sikat na term na piliin mo kung saan ka magpapakahirap. Piliin mo kung saan ka mag-sacrifice. Kasi alam kong kahit nahihirapan ka doon, gets mo eh. Choice ko to eh. Pinili ko to eh. So, kayang-kaya ko siyang itulay. Kayang-kaya ko siyang ilaban kahit nakakapagod, kahit mahirap. Kaya ngayon, panahon na para i-let go yung mga baggages. Kasi meron ka ng new choice now. Whether choice to of love, choice of career, choice of direction sa buhay mo. Kahit ano pa yan. Kailangan mong siguraduhin na wala ka ng heavy baggages from the past. Kasi meron kang bagong yayakapin na dito ka dapat talagang maglaan ng effort. Kaya kailangan maliwanag sa isip mo kung ano ba yung dapat ko nang putulin at ano yung bago kong direksyon na dapat kong puntahan. Okay? Halimbawa, na-realize mo na dapat ko nang bawasan yung pinapadala ko sa parents ko kasi meron ako sariling pamilya na binubuhay. Or balak ko nang mag-solo or to elope with my new partner. At yung pamilya ko, yung mga kapatid ko naman doon, may trabaho na. So, panahon na to para magbawas-bawas ng burden para sa bagong yayakapin. Lover's card, the Six of Swords. Yes, para makaabante ka na. Para makalarga ka na. Para hindi ka na mahirapan. Para makasuong ka na sa peaceful, lighter, better life. Kasi nga, daladalahin mo pa ito. Bigyan kita na example. Example lang to ha, para magets mo tong apat na cards na ito. Pinapasan mo lahat ng burden sa pamilya. Ikaw yung breadwinner. Nagkatrabaho ka sa factory every single day. Pag weekends, nagtitinda ka pa sa palengke. Halimbawa lang. Pero na-realize mo, ay, yung mga family members ko able naman. Kaya naman magtrabaho ni kapatid, ng mga pamangkin ko. So ipapasa ko na sa kanila lahat yung ibang burdens ko. Kasi balak ko nang bumukod kasama halimbawa itong partner ko. So dahil nakapag-decide ka na, malinaw na, handa mo nang bitawan yung humaharang para yakapin ito. At yun ang rason para makaabante ka. Yun yung halimbawa ko. Example pa isa. Meron kang, balak mong magkaroon sana ng mas magandang trabaho. Pero dahil nakatali ka sa isang mahirap na work, minahal mo yan for a very long time, pero na-realize mo, teka, ang bigat-bigat na. So, dahil nakapag-decide ka na ngayon na titigilan ko lang tong mahirap na ito, yayakapin ko tong bagong bagay, at dito ako tunay talagang makasulong. Parang ganun. Okay? In the area of your near future, meron kang the Moon card. In the near future, everything will make sense. Lahat ng question mo, lahat ng mga alinlangan mo, lahat ng mga tanong na hindi nasasagot ngayon, in the near future, masasagot na yan. Ang tabayanan mo, 18 days, 18 weeks, or 18 months, lahat ng kalabuan, lilinaw. Lahat ng mahirap ay magiging sigurado na. At malalaman mo na rin yung purpose kung bakit ako nasaktan sa isang bagay. Kung bakit ako nag-fail doon, bakit iniwan ko yon, bakit napagod ako doon, bakit hindi sa akin binigay ni God yon. It's because iba ang ruta mo. Naiintindihan mo na kaya nawala yon dahil para dito ako. So, kahit wala kang mapanghahawakan, sigurado ka na sa iyong puso na this is my journey. This is my destination. At hindi ko na kailangan pang panghinayangan kung ano man yung nangyari noon. Kasi parang marami sa inyo napapareminis ng, ay, sana dati ginawa ko pala yun, edi sana nandito na ako ngayon. Sana pala kinapitan ko yun, sana pala sinabi ko yun, edi sana wala ko dito. Pero now you will realize na parang nakabuti pala na nawala yun, nasayang yun, naputol yun because it led you to this beautiful time in your life. Walang madali sa buhay, pero alam mo na kung ano yung purpose mo, alam mo na yung direction mo, alam mo na yung tadhana mo. Parang ganyan. Okay? Moon card, the Knight of Wands. Yes, mas gaganahan ka.
mas may energize ka kasi alam na alam mo na. Wala nang tanong, wala nang ilusyon, wala nang nakatabing na mga realidad. Ngayon dahil alam mo na kung ano yung dapat mong pagsumikapan, alam mo na kung ano yung dapat mong itulay, madali na para sa'yo. Wala nang hang-ups pa or wala nang pagkatali pa sa mga nangyari in the past. Congratulations. In your challenge, meron kang justice card. Sabi dito, alamin mo ang katotohanan. Do not jump into conclusions. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides, every big step in your life ay dapat binubutingting, sinisuguro, kailangan dito ay armasado ka ng ebidensya at katotohanan. Huwag kang iimik sa isang tao or huwag kang mangangako sa isang tao kung wala ka pang katibayan or hindi mo pa siya napag-aaralan. Panahon to para kalkalin. Lahat ng pwede mong kalkalin para makabuo ka ng isang matibay na desisyon bago tayo gagalaw. Importante yan ha. Kailangan kalkalin mo muna and make sure na bawat hakbang mo sigurado ka na. Ayaw mo naman na pagkahakbang saka ka magsisisi. Kasi touch move na nga ito, di ba? So kailangan talaga dito ikaw ay sigurado, determinado, at malinaw sa'yo lahat ng anggulo. Okay? Justice, you have, the justice card. Sabi talaga kailangan masiguro mo muna ito. Pero klaruhin pa natin para mas maganda. Justice, you have 3 cards. Kunin natin. The Ace of Cups, alamin mo sa puso mo kung tama ba yung ginagawa natin. Ito ba ay maluwag sa aking damdamin o meron akong alinlangan? You need to listen to your instinct. And then take action. Kailangan gumagalaw ka dito. Hindi pwedeng nakaasa ka lang sa tadhana. Hindi pwedeng naghihintay ka lang ng pabuya o naghihintay ka lang ng sagot. Ikaw mismo magkakalkal, ikaw mismo aaksyon. And be strong. No? Hindi pwedeng nagpapabaya ka or takot ka or mabilis ka mag-quit. Walang mangyayari sa ganyang aksyon. Kaya kumapit, maging matatag at kailangan trabahuhin mo to moving forward. Okay? In your fortune, you have grounding. Go deep, explore your roots. Kapag nahihirapan, kapag gusto nang sumuko, gusto nang bumitaw, kapag pagod na, at parang sabi mo, ayoko na, lagi mo isipin, para kanino ba yan kasi? Yung pinaghihirapan mo, yung mga sakripisyo na yan, yung ginagawa mo na yan. Kapag na-realize mo, ay para sa sarili ko, ay para sa future ko, ay para sa nanay ko, ay para sa utang namin. Kapag naliwanagan ka sa dahilan, gaganahan ka ulit na kumilos, lumaban, at ipanalo. Okay? You have the 9 of Cups in your fortune. Napakaswerte nito. Alam mo na Capricorn, kapag lumalabas to sa iyong reading, sa 9 of Cups, this is a time for you para mag-wish ka na. So go on, mag-wish ka na ngayon para magkaroon ng katuparan tong bagay na ito. So now, nasa confirmed fortune mo, si 9 of Cups, talaga namang wish will be granted. Meron kang hiniling, meron kang goal, meron kang milestone, at talaga namang sobrang happy mo, it will come to you this time. Congratulations. Sa panahon din to ha, para i-align ang sarili. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, matagal ka nagdasal, sabi mo, God, please, sana tawagan na ako ng call center na yan para makapag-training na ako, para makapag-start na ako, para makapag-ipon na ako, para makabayad na ako sa utang ko. Yun ang wish mo, halimbawa, makabayad sa utang. Dumating yung tawag na, huy Capricorn, hello, ready ka ba for training tomorrow for call center? Nandyan na. So, i-align mo ang sarili mo. Hindi pwedeng, ay, sorry po, ayoko po, may busy po ako. So, tumatanggi ka, dumating na yung wish mo. So, kailangan i-align mo ang sarili mo sa wish mo. Pag nandyan, pag dumating, grab it, take it. Nang sa ganun, matupad talaga yung wish mo. Okay? In your divine messages, meron kang the energy is gaining momentum. Sabi dito, bumibilis na, gumaganda na, nakakalaya ka na mula sa mga pain from the past. At meron talaga nangyayari na sa buhay mo na ikakaangat mo. Especially here with the King of Wands, huwag kang sumuko this time. Ngayon palang lumilinaw ang mga plano. Ngayon palang gumaganda ang ritmo ng buhay mo. Kaya kumapit ka, pag-alabin mo ang puso mo, wala kang time para maduwag or umatras or sumuko sa isang bagay. Pag-alabin mo yung alab sa puso mo para itulay yung mga aksyon. No, it's now or never. This is the time for you to make things happen. Okay? Kaya importante yung pambihirang tapang this time. King of Wands, the 6 of Cups.
Okay. Sabi ng yung spirit guides this time, meron kang potensyal na panalo mula sa isang laban or obstacle mo ngayon. Kaya kung medyo duwag ka, may hirapan kang ipanalo yung laban. Kaya kailangan talaga pamayanihin ang tapang, pamayanihin yung sigasig na, sige, go, sugod, laban, because doon ka tunay talagang mananalo sa challenges mo this week. Okay? Ang iyong outcome, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Gong, an exciting event. Congratulations. Meron po kayong pupuntahan or gagawin na exciting event this week. You also have Jug, a lighthearted, carefree time. Magsasaya ka daw dito, whether reunion yan, party, or bonding time. Baka meron kang pupuntahang kasal, binyag, o birthday yan. Ito yung panahon talagang mag-e-enjoy ka sa isang exciting event. You have Tower, solid foundation, success with effort. Sabi dito, garantisado ang tagumpay basta magkaroon ka lang talaga ng matinding effort this time. You have Vine, seek out information that will help you. Sabi nga dito, kalkalin mo yung mga impormasyon na kinakailangan para makatulong sa'yo moving forward. Okay? Hindi pala natin na-clarify siya Nine of Cups. Clarify natin. You have the Moon card. Lahat ng problema, lahat ng kalabuan, liliwanag. Itong temporary problems mo, malulusaw yan at dire-diretso ka na sa confirmation ng gagawin mo forward. Congratulations. Wala nang malabo, wala nang hindi sigurado, confirmed na confirmed iyong iyo. Okay? Outcome mo, you have the King of Swords. Si King of Swords dito, kikilos ka na. Buo na ang isip mo. Wala nang atrasan to. Unstoppable ka na. Kung ano man to nakahantad sa harapan mo, gagalaw ka na. Wala nang tanong, wala nang paghihintay, wala nang pagkalito. Heto ka, ready to take action and ready to make it happen. Kung ano naman tong hahantad sa'yo na bagong pagkakataon, aksyon, challenge, or pintuan, ramdam ko talaga dito na gagalaw ka na and you will make things happen in your favor. King of Swords, the Six of Wands. Wow. Guaranteed success ito kapag talaga nagtuloy-tuloy ka. Yung tapang mo at talino mo at desididong movement mo, it will lead you to a very successful outcome sa buhay. Maraming mga tao sa paligid mo magugulat na parang, huy, nagawa ni Capricorn. Ang galing niya. Marami ka bang bashers, doubters, haters, pero hindi ka nagpatinag. Talagang tinulay mo to hanggang dulo, ginawa mo, na-accomplish mo. And this accomplishment ang lulusaw sa lahat ng pain, sa lahat ng suffering na dinanas mo in the past. Congratulations. Okay? So Capricorn, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. You have the Seven of Swords, the Strength card, and then the Six of Wands. At the bottom, meron po kayong the Chariot card. Yes, idire-diretso mo daw Capricorn yung bagay sa question mo. May advancement na ako nakikita para sa'yo. Walang hadlang, walang problema, i-push mo daw. Pero sabi dito, kailangan mo makahanap ng isang maganda, makabago, at napapanahon, updated na atake. Hindi mo pwedeng gamitin dito yung mga nag-fail na before because it will not help you. You need to strategize something new para masiguro yung tagumpay at pag-abante ng bagay na ito. Pinapayuhan ka na mag-relax. Kalmahan mo lang sarili mo. Huwag mong madaliin, huwag mong puwersahin. Just do your best. Take it slow and trust yourself. Magpakatibay ka, magpakahinahon ka, kayang-kaya mo to. Maging matapang ka rin na suungin siya hanggang sa makamit mo. Here you are, victorious. Napakasaya mo dahil nakamit mo, nakuha mo, yung ine-anticipate mo na outcome dumating. So, hindi ka makapaniwala na kinaya mo, hindi ka makapaniwala na maganda ang resulta, and you are celebrating this good journey. Alam ko, pinapayuhan ka rin dito na mag-ingat-ingat sa mga pinagkakatiwalaan. Hindi lahat yan makakatulong sa'yo talaga. Sa question mo na yan, so make sure na very extra vigilant ka with who you trust and who you confide with your question. Okay? Ngayon, yung strategy mo na to, na kailangan mong pagtiyagaan ang makatulong sa'yo para manalo ka dyan sa question mo. You're going forward, charging forward. Pag lumalabas si Chariot card, ito yung malaking indikasyon ng matagumpay na laban. Congratulations. Okay? So kung ang question mo yes or no, the answer is yes. May chance to make it. Kailangan talagang bantayan yung makabagong paraan para all in all, maging successful ito.
Okay? Sa Capricorn, yan po ang isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung May 25 to 31. Sa po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Capricorn this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James, James Taro PH. God bless everybody.